Review tayo ulit from Vaporeso, si X-Ros Mini. So, ito na yung sinundan ng unang X-Ros nila. So, mini version na ito. So, check natin ngayon yung laman ng box niya. So, ito si X-Ros Mini. Check natin ngayon yung laman ng box niya. Ayan lang, konti lang yung laman ng box. Instructions, warranty claim, Type-C na cable charger. And laging maganda yung cable na binibigay nila. Yung mismong unit. Ito. So, charging port sa ilalim. Isang cartridge lang din yung kasama. Hindi katulad dun sa una. Dalawa. Ito isa lang. Ito yung unang X-Ros. Ito yung mini. Ayun yung difference nila sa size. Sa lapad, halos magkasing lapad lang sila. Hindi ng dalawa yan. 800 mAh yung una. Si mini, kahit mas maliit, mas malaki yung battery niya. So ito 1000 mAh na. Ang nawala din dito sa mini, firing button. Si 1, may firing button pa siya. Si mini, wala na. So auto draw na lang to. Solid na auto draw. Tong cartridge, same lang dun sa 1. So wala silang pinagkaiba sa cartridge. Yung 0.8 nung 1, tsaka yung 1.2 ohm nung X-Ros 1, pwede dito. So ang ginawa lang nila dito, mas pinalaki nila yung baterya, mas pinasimple, mas pinaliit. Kumbaga mas madali mo siyang magagamit, mas madali mo siyang mabibit-bit. So lagyan natin siya ng juice. Paglagay ng juice, ganun din. Dito sa ibabaw, parang dun sa mga Caliburn, sa Oxva, same lang sila na ganyan na. Ito yung tatanggalin nyo yung pinaka-drip tip. So, ayan, walang color yung sa lagayan ng juice. Dito kayo lagi sa gilid. Hindi sa gitna, dito sa gilid. Ayan. Pagkalagay nyo ng juice, hintayin nyo lang after 5 minutes. Tapos, pwede nyo na siyang gamitin. And lagi, check nyo sa ilalim kasi may plastic. So baka magtaka kayo pag ginamit nyo, hindi nagfa-fire. Kasi walang connection. So tanggalin nyo lang tong plastic, balik nyo, hintay kayo ng 5 minutes. So na yan, nakita nyo yung color, yung green, yung LED light nya. Ba't di nag-ilaw? Ayun. Hindi makuha ng camera. Ayan. Pag green, ibig sabihin yung battery life niya ay 70 to 100%. Pag blue, 30 to 70. Pag red, pwede nyo siyang i-charge. Kasi na yun, 30% below. So ayan si Vaporeso X-Ros Mini. Try na natin yung flavor tsaka yung clouds niya. Try na natin ngayon yung flavor tsaka yung clouds niya. Using ako dun sa coil natin dito sa cartridge. Salt Nick na juice para sa 1.2 ohm na coil. So try natin. Auto draw, wala nang firing button, rekta na. Wait lang. Mahagod. Flavor, tsaka dun sa clouds niya, good. Since isa lang naman sila ng cartridge nung una. Itong una, subok na eh. Kumbaga, madami nang nakasubok. Kumbaga, madami na nagpatunay na okay to. Ito yung pinampalit ko dati sa Caliburn G. Since si Caliburn G sablay, ito yung pinampalit ko. Hindi naman ako nagsisi dito sa X-Ros na to. Sa una. So ngayon, ginawa nilang mini. Ang pinagkaiba nila, ito, si mini, solid MTL na siya. So 1.2 ohm yung coil kasi ito may 0.8 eh. So mas maluwag si 0.8. May airflow adjustment to, ito wala na. So ito solid MTL na siya. Pros and cons, sa pro muna tayo. Yung cartridge nito, cartridge, flavor,
Kasi matibay tong cartridge nito. Wala akong kumbaga naging reklamo dito pa na may leak yung cartridge. So wala dito. So pro sa kanya yon. Maganda yung pagkakagawa sa cartridge. Pro yung flavor din. Okay. Clouds. Sakto lang siya para sa 1.2 ohm na coil. Yung itsura nitong mini. Maganda to. Lalo tong black. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ang solid nung black. Ang ganda. 6 colors yung ilalabas nila nito. So marami kayong option din. Lahat ng kulay magaganda. Ito yung isa. Ito yung parang rainbow nila eh. Ayan. So madami magiging options dito. Ang con natin dito, yung airflow adjustment na wala. Kasi siguro nga ginawa nilang solid na MTL pad lang tong mini. Compare mo dito sa una na pwede mong gawing loose MTL or MTL. So sa akin, naging con. Although, yung pad, solid MTL lang talaga siya. So ginawa siya para sa mga MTL lover. Kung hindi ka MTL, kung ayaw mo ng tight draw, hindi para sa ito. So mag-iba ka ng pad. Pero kung gusto mo ng MTL, ito, para sa ito. Itong bagong Vaporesso Extros. So okay siya pang MTL. Maganda siya. Ano pa bang con natin dito? Sa con wala na. Ayun lang. Yung pro, ayun lang din sa kanya. Maganda to. Overall na, kumbaga rating natin sa pad system na to is mga 9/10. Okay na pad system. Matibay, tsaka masarap. So, kung gusto nyo ng, ewan ko kung maglalabas dito ulit para, kumbaga may kasabay siya pag dumating na 0.8 ohm na coil. Kasi nga solid MTL lang. So kung may lalabas na ganun, kung gusto nyo na mas bigger na clouds, doon kayo sa 0.8 na coil. Pero kung MTL lang, 1.2, the best tong 1.2 na coil nitong Extros. So sana nakatulong sa inyong quick review natin. Thank you!